Nagtinda ako ng droga dahil kahit anong trabaho ang gawin ko ay kulang pa rin kaya umakyat kami ng bundok dahil naging kalabang kami ng gobyerno. Hindi ako nalulugi kahit sinisindihan ko ang mga ito dahil kumikita pa rin ako ng 20,000 sa loob ng 3 araw. Sa madaling salita, naghasik ako ng lagim dito sa lugar namin. Isa akong pusher, dealer at drug lord. Tawagin na lang daw natin siyang Maria Mercedes at 8 years old pa lang siya nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Maayos naman na naging buhay nila noon, hindi sila mayaman pero nakakapag-aral naman sila sa magandang eskwelahan pero nagbago ang lahat ng mag-asawa ulit ang nanay ni Mercedes. Natutong magbisyo ang nanay niya dahil wala na siyang inatupag kundi alak at droga at halos hindi na sila mapakaing magkapatid. Kaya sa murang edad ay sinikap ni Mercedes na maghanap ng mapagkakakitaan para mapakain niya ang kapatid niya na 5 taong gulang pa lang nung panahon na yon. Naglilinis siya ng mga sasakyan ng mga pumaparada sa mall. Madalas binibigyan siya ng 5 o 10 piso at malaki na yon para sa kanya. Iba't ibang klaseng tindahan din ang napasukan niya sa palengke habang ang nanay niya naman ay nagbuhay dalaga. Madalas silang naiiwan ng magkapatid sa bahay nila at magigising na lang sila ng hating gabi na kung sino-sinong mga lalaki ang nasa loob ng bahay nila. Pagkatapos nila mag-inuman, gagamit naman sila ng mahiwagang bato. Hindi man lang daw inisip ng mama niya na may anak siya na 2 babae. Maraming beses na rin nagsumbong si Mercedes sa kanyang mama na hinihipuan siya ng mga kasama nito na gumamit ng bato pero hindi naman siya pinaniniwalaan. Si Mercedes pa ang napapagalitan dahil sobrang galing niya daw mag-imbento ng istorya hanggang siya pa ang ginulpi ng mama niya. Hindi naman daw talaga nananakit ang nanay ni Mercedes pero simula nang gumamit siya ng bato ay natuto na siyang manakit hanggang sa nagkasakit ang kapatid ni Mercedes at sobrang payat niya na pero napapagalitan pa rin sila ng kanyang mama. Kaya sa tuwing aakmain ng mama niya napapaluin ang kapatid niya, sinasalo lahat yun ni Mercedes, kadalasan inaako niya na lang ang lahat ng kasalanan. 10 taong gulang lang si Mercedes na mangyari ang lahat ng yon pero walang ibang nasa isip niya kung di paano makaalis sa impyernong buhay nilang magkapatid. Halos gabi-gabi pa rin sila nakakaranas ng pambabastos sa iba't ibang lalaki na adik na bisita ng kanilang mama. Sinubukan na rin ni Mercedes na maglagay ng kortina para hindi sana sila nakikitang magkapatid habang natutulog sila pero parang mas pumabor pa yon sa mga nambabasto sa kanila hanggang isang gabi na nagising si Mercedes na may humahalik sa kanya kaya sinipa niya na malakas sabay hinila ang kanyang kapatid at tumakas sila sa bahay. Tumuloy muna sila sa kapitbahay na parang tinuring na silang pamilya dahil alam nila ang kalagayan nila Mercedes. Kinabukasan na sinamahan sila ng kanilang kapitbahay para ipablatter ang pambabastos na nangyari kay Mercedes pero hindi nila binanggit na nagdodroga ang kanilang mama. Maliit lang din kasi ang kanilang lugar, halos lahat ng nakatira sa kanila ay adik at nagtitinda ng droga kaya natatakot din ang kanilang kapitbahay na madamay. Pero ilang araw nagtago ang kanilang mama dahil maski anino nito ay hindi nila makita kaya wala silang ibang choice kundi umuwi sa kanilang bahay at ipagtanggol na lang ang kanilang sarili. 14 years old na si Mercedes kaya parang nasanay na lang siya na miserable na talaga ang kanilang buhay kaya madalas niya na lang isipin ang mga magagandang alaala nung hindi pa naghihiwalay ang mga magulang niya. Mga alaalang alam niyang hindi niya na mababalikan at ang maginhawang buhay na alam niyang hindi niya na mararanasan. Awang-awa na rin si Mercedes sa kanyang kapatid kaya nung dumating ang lolo nila sa bahay nila at sinabing isasama ang kapatid niya ay agad naman siyang pumayag. Pumayag din naman ang kanyang mama at gusto rin sanang isama si Mercedes pero hindi siya pumayag dahil alam niyang kailangan siya ng mama niya. Dahil matapos mabuntis ang mama niya ng pang-ilan niya ng lalaki ay iniwanan lang din naman sila kaya nandun siya para samahan pa rin ang kanyang mama. Nalaman din ni Mercedes na meron pala siyang 2 kuya na anak ng kanyang mama sa una nitong asawa. Pero hindi nila nakasama dahil sa murang edad nila ay umakyat na sila ng bundok dahil naging kalaban sila ng gobyerno dahil nalulong din sila sa bisyo. Hanggang sa isang araw na napansin ni Mercedes na unti-unting lumulobo ang tiyan ng kanyang mama na halos hindi na siya makatayo na para bang sobrang daming tubig ng kanyang tiyan. Naging bedridden ang kanyang mama sa loob ng ilang buwan kaya kailangan niya tumigil sa pag-aaral at maghanap ng trabaho para sa kakailanganing pera sa kanyang mama. Lahat na ata ng trabaho ay pinasok na ni Mercedes pero kulang pa rin kaya dito niya na naisipan na kumapit na sa patalim. Sa edad ni Mercedes na 70, nagsimula siyang magbenta ng shabams at ang nasa isip niya hanggang sa makapanganak lang ang kanyang mama ay titigilan niya na. Pero 6 months pa lang ay napaanak na ang kanyang mama, kambal sana ang magiging kapatid ni Mercedes pero pumanaw ang isa sa loob pa lang ng tiyan ng kanyang mama. Sobrang naging delikado ang kalagayan nila at hindi rin kumpleto ang kagamitan sa ospital na pinagdalan sa kanyang mama. Kaya pinapili si Mercedes sa ospital kung sino ang bubuhayin, kung ang kapatid niya o ang kanyang mama kaya sobrang lungkot ni Mercedes dahil kailangan niyang magdesisyon. Pinili ni Mercedes ang kanyang mama kaya dali-dali namang binigyan ng gamot ang kanyang mama at lumabas na nga ang bata pero wala na siyang buhay. Kasunod naman ang isa pang baby na wala na rin buhay dahil pumanaw na siya sa loob ng tiyan pa lang ng kanyang mama at yun ang dahilan kung bakit tag-agaw buhay sila. Pero may milagro nangyari dahil pagkatapos ng 5 minuto sa pagre-revive sa bata ay bigla na lang siyang umubo. Kaya dito ko na lang puputulin ang ating kwento kaya abangan nyo na lang ang part 2.